Let's claim the victory. Stand now and you will see that God is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see that He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart 'cause He's faithful to you and me. He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you and me. He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you and me. That He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart 'cause He's faithful to you and me. He will carry us to the place that He has called us. It's hard to see, He's making a way for you and me. And me. Ooh, yeah. All my fears, all my worries, and my cares, I place it in your hands. 'Cause I know and I'm sure in your love I am secure. If God is for us, then who can be against us? Let's claim the victory. Stand now and you will see that He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart 'cause He's faithful to you and me. All my dreams, all my plans, and my hopes. Sige po, hindi na tayo papatagalin. Tayo po ay dumako sa ating testimonies. Sino po sa atin early month ng 2026 may ginawa agad si Lord sa buhay niya? Aba, ayaw mag-testimony, kaya wala nag-amen. Wala po bang ginawa sa inyo si Lord ngayong start ng bagong taon? Sino nakapanagumpay sa mga New Year's resolution nila? Amen. Kala ko failed agad. Sige po, pwede tayong tumayo kung meron tayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon na nangyari sa atin sa unang 2 linggo ng taon. Anyone po na gustong mag-testimony? Sa mga nasa online, pero rin po kayo mag-comment ng inyo pong testimonies, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Pwedeng nakapag-share ng gospel, pwedeng blessings, pwedeng pagsubok na pinananagumpayan. Meron po ba sa bawat isa? Ayan, si Angie. Sino pala pare si Lord? So, yun lang po. So, di ba 2 weeks pa lang po ng 2026. So, paano ba ako mag-uumpisa? So, na-amaze lang po ako sa Lord kasi lately, di ba po, nagkakaroon din ako ng problema din financial. Nahihirapan din po kami financial. Pero, inano ko po to sa Lord, inas ko po to sa Lord na sabi ko, Lord, paano po ako makakapaghayo din sa iba or makakapag-consolidate sa mga member na nahayuan ko, yung malalayong lugar. Then, ayun nga po, nag-pray ako, then, ayun, nag-answer yung Lord sa prayer ko. Nagkaroon din ba ako, kahit maliit lang siya na kinikita. Kasama ko po si Ate Myra sa work.
sa work namin, magkasama po kami. Ayun lang, nagtathank you ako sa Lord kasi yun nga, blessing siya para sa akin at para sa family din namin. So, hindi na po ako mahihirapan talagang maghayo sa ibang lugar. Yun lang po. Praise God. Ayan, meron pa po ba? Pinagpala ni Lord or may ginagawa si Lord sa kanya? Ayan, si Jonaline. Okay, mga ano tayo, Jonaline? Hindi, joke lang. Love ka namin, love ka namin. Hindi, ano po, yung sa akin po kasi matagal ko na po pinagpipray talaga. So, nung sabi ko pag may nag-encounter, kasi na-stop ako sa Destiny class. So, sabi ko, pag may nag-encounter, sabi ni nanay, pinupush kasi ako ni nanay, sabi ni nanay, ano ka na kasi mag-Destiny class kasi nung matapos ka na sa, gawain mo doon sa Destiny class. Hindi, yun nga. Sabi ko, Lord, ano ba tutuloy ko pa baka ako pag-Destiny class o hinto ulit ako? Kasi, pangatlong beses na po kasi to. So, yun nga, sabi ko, Lord, pagka ako nag-start na ako ng Destiny class, iiwasan ko muna yung mga ingro sa kuko nila. Hindi muna ako maglilinis ng kuko. So, yun nga, pinag-pray ko po talaga sa Lord na makapag-Destiny class ako. Kaya I pray po sa Lord na tuloy-tuloy na po yung pagde-Destiny class ko hanggang sa dulo. Thank you lang po, Lord. Amen. Ang gandang blessing nun, di ba? Makapagpatuloy sa Destiny class. Praise God. Meron pa po ba? Last na? Gusto mo pasalamat kay Lord? 3. JD. Praise God. Palaparin si Lord. Praise God. So, ayun, ako lang naman po ay magpapasalamat sa Lord kasi sa mga pagsubok agad na dumating. Ayun. Siyempre, may mga test din. Tapos, may mga kailangan kang baguhin sa sarili mo, 'di ba? Kasi nga gusto mo talaga mas mapabuti sa Lord, mas gusto mo makasunod. So ayun, nung last, 'di ba po, nung first message natin is prayer and fasting. So in-apply ko siya nung nakaraang linggo, tapos di ko inakala na na magiging ganun yung response ko, and after nung fasting ko na yon, sobrang na-amaze lang ako kasi kung ako yon, kung di siguro ako nag-fasting, siguro hindi ako magpapakumbaba, ganon, hindi ako magsasorry. Pero hindi si Lord yung mismong nangusap sa akin. Tapos, ayun, yung these 2 weeks na to, talagang binago ko din yung routine ng pagde-devotion ko. Talagang every morning pagkagising ko, talagang nilaan ko siya sa Lord, and iba yung binibigay na pala talagang saya kapag umpisa pa lang, si Lord na talaga yung pina-priority natin. So, yun. Tapos, mas more on talagang madaming mas pinapakita sa akin si Lord ngayon personally sa sarili ko. Ako na mismong isang leader din na dapat talaga na magbago, alisin yung mga dapat alisin, ganon. Tapos, siguro yung mga iba din sa atin, no, na may mga kailangan talaga tayong isacrifice para sa paglilingkod natin sa Lord. And syempre, sa mga tao din sa paligid natin para maayos yung pakikitungo natin sa ibang tao. So, yun. Thank you, Lord. Sobrang ganda ng nangyari na yon na talagang babaunin ko siya at itutuloy-tuloy ko at hindi ko hahayaan na mawala. Thank you, Lord. Praise the Lord. Yun lang. Amen. So, change from glory to glory. Amen. Sige po, tayo po tumayong lahat. Alam ko naman na marami tayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Sige po, pwede ba tayong manalangin? Pray po tayo. Kayo po, pray muna kayo ng pagpapasalamat sa Panginoon kung ano yung ginawa niyo for the past week. Sige po, kausapin natin si Lord. Thank you, Lord, sa ganito. Salamat, Lord, sinamahan mo ako. Salamat, Lord, nandito ka, kasama ka namin. Sige po, buka po natin ang ating mga bibig. Kausapin po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. We glorify you in this place, Jesus Christ. Hallelujah. We adore you, O Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagpapatunay mo lalo, O God, ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan sa aming mga buhay sa pag-umpisa ng taong ito, Panginoon. Salamat, O God. And Lord, patuloy na kami ay naririto sa gawaing ito, Panginoon. Nais naming lumapit sa iyong trono, O Lord God. Nais naming sumamba sa iyo, Panginoon. And nagpapalinis po kami, Lord God, ng aming isip, ng aming puso, Panginoon,
sa anumang nagawa namin kanina, anumang nasabi namin na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo, na pwedeng maging hadlang, Lord God, sa aming paglapit. Lord God, i-reveal mo po ito sa bawat isa and help us to repent, O Lord, in Jesus' name. At hindi na po namin ito balikan, in Jesus' name. Salamat, O Lord, dahil sapat yung ginawa mo sa krus, para sa oras na to kami mapatawad, para sa oras na to makapasok kami sa presence mo, para sa oras na to marinig namin yung tinig mo, Panginoon. Thank you, Jesus Christ. And we welcome you in this place, O Holy Spirit. Patuloy namin ina-acknowledge yung Lordship mo over us, O Lord. Patuloy namin ina-acknowledge yung sovereignty mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Maghari ka sa aming kalagitnaan. Pangunahan mo po kami, O Holy Spirit. And Lord, alisin mo po anumang kabingihan sa aming tenga, pagkabulag sa aming mga mata, para hindi ka namin marinig, para hindi ka namin makita. We rebuke it, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, may this place be filled with your presence, O Lord. Hallelujah. Encounter us again, O God, like never before, O Lord, in Jesus' name. We welcome you, O God. We welcome you in this place. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayong sumamba. Masuklian ka ng mabuhay.
nating awitan ng Panginoon. Thank you, Lord. At katuwiran na kahit minsan di napakilala, kapananan na walang hanggan. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, Lord. We thank you for your grace na nagligtas po sa amin, Panginoon. Salamat sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagtubos, Panginoon. Salamat sa pag-ahon sa amin, O God, mula sa pagkakalugmok, Panginoon. And sa oras na ito, ina-impress lang po ng Panginoon sa akin that His grace, yung kasukdulan ng biyaya ng Diyos ay hindi lang nagtapos sa krus. Ito po ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Para saan? Para makapanatili tayong banal. Para makapanatili tayong tapat. Kaya kaya nating maging banal, kaya nating maging tapat because of His grace. Dahil sa totoo lang, sa sarili nating kalakasan, pwede talaga tayong tumalikod ulit sa Panginoon. Pwede talaga tayong mawalan ng katapatan sa Kanya. But thank you, Lord, sa sukdulang biyaya na hanggang ngayon nag-i-enable sa atin, nagpapalakas sa atin para makalakad tayo sa kalooban niya habang nandito tayo sa lupa. Kaya kung sino man sa atin ngayon yung nanghihina, feeling mo hindi ka makasunod kay Lord kasi weak ka, or lately, ang dami mong nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa Lord, feel mo hindi ka naging tapat sa Kanya, tingnan natin yung biyaya ng Diyos. Pero hindi para abusuhin, pero para lumakas tayo ulit. Para magkaroon tayo ng lakas ng loob na hindi dahil sa sarili nating lakas, pero dahil sa biyaya ng Diyos, makapagpatuloy tayo. Amen po ba? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya pwede nating awitin yung kantang ito ulit, na yun naman yung iniisip natin, hindi na kapatawaran, hindi na yung pagkakalubog natin sa kasalanan, pero tayo na sinusustain ng Panginoon para makapanatili tayong tapat hanggang sa wakas. Dahil yun po ang kalooban ng Panginoon. Sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. My grace is enough for you. Kaya kitang gawing tapat hanggang wakas. Thank you, Lord. Sige po, let's receive that grace sa patuloy po nating pag-awit ng kantang ito. Sige po, sabihin natin, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Sige po, let's worship the Lord. There is abundant
salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo na hanggang ngayon, o God, ay patuloy naming nararanasan hanggang ngayon ay nag-uumapaw para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I pray, O Lord, na yung revelation na to ay nag-empower sa bawat isa to live blamelessly, to live in a holy life, O Lord, to live according to your will, Panginoon, in Jesus' name. Lalong nagbigay ito ng kalakasan ng loob sa amin, O God, to resist the devil and flee from any sins and temptations, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong pag-ibig, Panginoon, na pinaparanas mo po sa amin. Thank you, O God, na worship pa lamang pinupuno mo na kami. Worship pa lamang ini-empower mo na kami to be your true disciples, O Lord. Thank you, Jesus Christ. And Lord, prepare us sa gabing ito, Panginoon, pakikinig namin ng iyong pong mga salita. Lord, prepare niyo po yung puso namin. Gawin niyo po itong matabang lupa, Panginoon. Natataniman ulit ng inyong pong salita ngayon na mamumunga, Panginoon. In Jesus' name, Lord, nire-review ko anumang aalalahanin, anumang mga pwedeng maging distraction, kahit sa mga nasa online, O Lord, saan man silang lugar, O Lord, we pray na hindi po sila ma-distract in Jesus' name. At patuloy po namin mag-grasp, matanggap, Panginoon, ma-receive, O Lord God, ng buo yung mensahe mo, Panginoon. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, patuloy na maghari ka, mangusap ka sa kabuuan po ng aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So tayo po ay dadako sa ating mensahe. Sino po nakakaalala ng ating series? Ha? Matthew ano? Sabi ni ko na Ate Bona. Ano po yung topic natin? Series? Jesus is correct. Ayun yung topic nung nakaraan. Pero yung series natin ay Jesus does not fail ba? Or Jesus, yun ba yung exact ano? Will not fail. Okay, will not fail. So yan po ay dudugtungan, itutuloy ng ating speaker ngayon. Siya po ay ang events head, part ng children's team. At isang ganap na guro. So welcome po natin si Ma'am Angelica Dimla. Palaparin si Lord. Ayan. Magandang umaga. Magandang gabi po sa bawat isa at sa mga kasama po natin sa online. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Ayan, dahil po dyan, tayo po ay dadako na sa ating mensahe. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Sige po, tayo po yung mukot manalangin. Hallelujah. Father God, Panginoon, patuloy na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong biyaya, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pag-sustain mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy na sa oras na to, Lord God, turuan mo po kami, Panginoon. Patuloy mo pa po kaming i-equip, Lord God, lalo na ngayong mga huling araw, O God. Lord, patuloy na I pray na mangusap ka nga po sa bawat isa, Lord God, at ikaw po yung maging sentro, Lord God, ng aming gawain, Lord God. Holy Spirit, you are welcome po, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So, again po, ano po ang ulit ang ating series para sa buwan ng January? Ayan, Jesus will not fail you. Ayan, dahil po dyan, nung nakaraang linggo, tinuro po ni Teacher Ann kung yung Jesus is correct, no? Ngayon naman po, ang title po ng ating mensahe ay... Ano po ulit? Ayan, Jesus fulfills. Ayan, ang ating pong objective, to strengthen faithful believers, to trust Jesus, obey His word, and stand firm as His word are being fulfilled. Ano po ibig sabihin yan? Ayan, sa kabuuan po ng ating mensahe, no, nawa po ay makita natin, matulungan tayo ni Lord na maging matatag, no, na maging tapat habang tayo ay naghihintay kay Jesus sa muli niyang pagbabalik. At ano pa? Maging tapat sa kanyang mga salita at stand firm, no? Maging matatag, no? Lalo na ngayong mga huling araw. Nawa, no, na yung mensahe na to makita natin, bakit ba tayo mananatiling tapat? Bakit ba natin pipiliin lagi si Jesus, no? Amen po.
So, bago po tayo magsimula, syempre po meron po tayo ditong introduction question. Ayan, pakibasa nga po ng sabay-sabay. Anong nararamdaman mo kapag nakikita mo ang kapwa mong Kristiyanong nanglalamig sa Panginoon? Kayo po, ano pong pakiramdam? Ayan, nalulungkot, nasasaktan, naaawa, ano pa po? Nanghihinayang, ayan. So, karamihan po sa atin, no, yun po yung nararamdaman natin, no, kapag nakakabalita tayo ng mga Kristiyano na nanlalamig na, o kaya naman mga Kristiyanong tumatalikod na sa pananampalataya. Katulad nung message natin last week, no, nung narinig natin yung mga tao na tinuro ni Teacher Ann na mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, di ba nalungkot tayo, no, na nasad tayo sa buhay nila, no, at bakit kaya may mga tao o mga Kristiyano na nanlalamig kay Lord? Ayan, tingnan natin na sa kabuuan ng message natin na yun, no? Ang ating pong key verse ay mababasa natin sa Mateo 24:33. Ayan. Basahin muna po natin ngayon. Ayan, nang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ganoon din naman kapag nakita niyong nangyari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Ayan, alam po no, na sa tuwing pong nakakaranas tayo ng mga pagkabigo, ayan, yung mga pagsubok sa buhay natin, ano pa? Di ba yun po yung kadalasan nagiging rason ng ating panlalamig sa Lord, no? Minsan sinusubok tayo ng mga sitwasyon, may mga sitwasyon na hindi maganda, ayan, may mga parang hindi akma sa plano ng Lord yung nangyayari sa buhay natin, no? Bakit parang kabaliktaran to ng inaasahan natin, no? At ibig sabihin po ba nun ay hinahayaan na ni Lord na magulo ang mundo? Ayan. Minsan ba naisip niyo na parang, hala, pasama ng pasama yung tao, nakakalungkot naman, parang magugunaw na ata yung mundo. Ayan, parang pinabayaan na tayo ni Lord. Naisip niyo po ba yan minsan? Parang walang nangyayari dun sa magandang plano ni Lord. Dapat di ba may buhay na ganap at kasiya-siya? Bakit parang iba yung nakikita ko? Parang iba yung sitwasyon ko. Ayan, at kadalasan, tayo po mga Kristiyano, naiisip natin na baka hinayaan na tayo ni Lord. Baka pinabayaan tayo ni Lord. Pero ang series po natin ay Jesus Will Not Fail. At Jesus, ano po yung title natin? Jesus Fulfills. Ayan, ano po ba ibig sabihin ng fulfills? Ayan, ang fulfill po ay mayroong dalawang salita. Una yung full, pangalawa ay yung fill. Ayan, ang ibig sabihin po ng full ay complete, full, kompleto, buo. Ano pa po yung isa? Fill, to make something filled or finished. So, ang ibig sabihin po ng fulfills ay to fill completely, to complete, to carry out fully. So, sa gabing pong ito, ang nais lamang pong ituro sa atin ni Lord na sa mga kabila ng mga nangyayari sa ating mundo, sa mga gera, ayan, di ba, naglalaban-laban ng mga bansa. Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Nabasa niyo po ba yung Matthew 24? Ano po sabi doon? Maglalaban-laban yung mga bansa, madaming mga false teaching, madaming manlalamig sa pananampalataya. Ano pa po sabi doon? Pasama ng pasama yung mga tao. No? At ang lahat po na yon ay nangyayari hindi po dahil pinabayaan na tayo ni Lord, pero dahil po si Lord ay pinufulfills yung kanyang mga pangako. Dahil po si Lord ay tinutupad niya yung kanyang mga salita. Amen po. Kaya kapag pala nakikita natin na nangyayari yung mga bagay na yun, dapat pala magkaroon tayo ng pag-asa.
Parang ang hirap isipin, no? Na nakikita mo, nagkakagulo yung bawat bansa, tapos magkakaroon akong pag-asa. Parang no, kabaligtaran. Pero bakit tayo magkakaroon ng pag-asa? Kasi ibig sabihin pala nun, totoo yung salita ng Lord. Ibig sabihin pala nun, kinukumpleto or ginaganap ni Lord yung kanyang mga salita. Amen po? Amen. Sabi po dyan, yung mga bagay na yon ay hindi pa tunay na nabigo ang Lord o kaya ay cancel na yung plano ni Lord. Kasi pasaway na may mga tao, cancel na yung plano ni Lord. Hindi po, no? Kasi sabi po sa ating key verse, ayan, basahin po natin, sabi po doon, ang langit at ang lupa, yung verse 35 po, ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Kung ano yung sinabi ni Lord, yun. Hindi na magbabago yun. Amen po? Kahit napangit yung sitwasyon, kung ang gusto ng Lord ay maligtas ang mga tao, hindi magbabago yun. Amen po? Amen. Kaya nga po, no, ano yung ginawa ng way ni Lord? Bumaba siya dito sa lupa para magkaroon tayo ng salvation. Amen po? Amen. Ano pa po? Sabi dito, ito ay hindi pa tunay ng pagkabigo ng magandang plano ng Diyos, pero ito ay parte ng kaganapan ng pangako ni Jesus dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ayan, ang salita ni Jesus, ang hindi lamang niya sinabi upang takutin tayo, pero para tayo ay ihanda. Di ba, kung babasahin natin yung Matthew 24, nakakatakot. Na-imagine niyo po ba yung mga pangat na sitwasyon na yon? Pero hindi yun sinabi ni Lord para takutin tayo, no? Pero sinabi niya yon para tayo na nakakarinig ng salita na yun ay makapaghanda. Amen po? Bakit po? Kasi nga, mangyayari yung mga bagay na yon. Di ba? Dahil nga po, ang salita ng Diyos ay totoo. Ayan, kapag po malinaw nating naunawaan, no, itong isang bagay na to na tinuturo sa atin na yung mga pangit na sitwasyon na yon, yung mga gyera, labanan, pangit na sitwasyon, kapag naunawaan natin na lahat ng yun ay parte ng pagtupad ni Lord sa kanyang mga pangako, anong yung mangyayari sa atin? Gusto niyo po bang malaman? Pag po ganun ang ating naging mindset, kung ganun po ang naging ating pananaw, ano po yung mangyayari sa atin? Number 1, hindi tayo matitinag. Ano daw po yung number 1? Kasi po, may pag-asa tayo na, sinabi na sa amin yun ni Lord, alam na namin yun, kahit na nakakatakot yung sitwasyon na yun, naniniwala kami kay Lord kasi may hope na babalik si Jesus, may hope na merong langit. Amen po? Amen. Hindi ka mapapalitan yung takot mo ng pananampalataya. Amen po? Kasi magtitiwala ka kay Lord na nagaganap na yung kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. Pangalawa, ano pong mangyayari? Siyempre, tumitibay ang ating pananampalataya. Tumitibay ang ating pananampalataya, no? Na kahit na ganun yung sitwasyon, hindi tayo nakadepende kasi sa emotion natin eh. Hindi tayo nakadepende sa sitwasyon natin. 'Di ba? Kare, pangit yung nangyayari sa buhay natin, pero nagtitiwala tayo, nakaganapan na yung lahat ng nangyayari na yon ay fulfillment ni Jesus. Ano mangyayari? Titibay yung pananampalataya natin. No? Kahit na pangit yung sitwasyon, kung ito, Lord, may tiwala ako sa iyo kasi ito ay parte ng proseso mo. Amen po? Amen. Kaya nga nagkakaroon tayo ng pagtitiis. Di ba? Sabi nga po dun sa ating core message, no? Kaya yung pagtitiis natin na yun, nagbubunga ng pag-asa at pananampalataya kay Lord. Amen po? Amen. Amen. At pangatlo, nagiging malinaw ang ating misyon. Ayan. Kapag nakita natin na nangyayari na yung mga sinabi ni Lord sa Matthew 24 po, no? Anong nangyayari? Hindi tayo matatakot, no? Pero nagiging mas malinaw sa atin yung mission natin na totoo pala na babalik si Lord. Totoo na kapag tayo ay nagpatuloy sa kasalanan, ay may impyernong naghihintay sa atin. Kaya totoo pala na dapat din natin gawin yung mission na iniban sa atin ni Lord. Iyon ay yung abutin din yung ibang mga tao. Kapag po nakikita na natin na pasama na ng pasama ang mundo, mas
kapag nakikita natin na pasama ang mundo, nakikita natin na napupulfill na yung sinabi ni Lord. Ano mangyayari? Mas makikita natin na dapat pala tayong kumilos, no? Kasi nasa atin yung katotohanan. Marami pang mga tao na nagnanais na hindi pa nakakarinig ng magandang balita, no? Ano po yun? Kung nakikita nating natutupad ang mga salita ni Jesus, mas lalo tayo dapat magbahagi ng gospel. Amen po. Amen. Ayan. Yan po yung mangyayari sa atin kapag po nabago yung pananaw natin sa pagtingin sa mga nangyayaring kapangit-pangit sa mundo. No? At nakita natin to bilang isang proseso ng pag-fulfill ni Lord sa kanyang mga plano. Amen po. Amen. Kaya ano po ang ating gagawin ngayong mga huling araw? Ano pong gagawin natin? Ano po? Application, syempre, do not be shaken. Kapag ganito na yung mga pangit na yung sitwasyon, yung buhay mo ay sinusubok na, no? Anong gagawin mo? Magbabase ka ba sa emosyon mo at hayaan na lang manlamig o tumalikod kay Lord? Wag po, no? Do not be shaken. Amen po. Maging matatag ka, mag-stand firm ka sa pananampalataya mo. Ipaglaban mo yan kahit na konti na lang yung kapit mo. Ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Amen po? Amen. Ano pa? Siyempre, number 2, seek the salvation of others all the more. Dahil nga po nakikita na natin na napupulfill na yung sinabi ni Lord. Ayan. Dahil nakikita na natin na narito na tayo sa fulfillment ng salita ng Diyos, anong gagawin natin? Dapat pala mas mag-double time tayo sa pag-abot sa mga tao. Dapat pala mas maging pursigido tayo na magbahagi ng gospel, na sila din ay makarinig ng mabuting balita. Amen po. Amen. So dahil po dyan, ang ating pong conclusion. Ayan, makibasa po tayo ng sabay-sabay. Ayan. Sa mga huling araw, ang mundo ay maaaring magulo, ngunit palagi nawa nating makita na si Jesus ay mananatiling hindi nabibigo. Nagaganap ang mga ito dahil parte ito ng kanyang pangako at patunay ng katotohanan ng kanyang mga salita. Kaya naman bilang mga tapat na mananampalataya, manatili tayong matatag at tapat hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Tandaan natin na kung ang kanyang babala ay natutupad, lalo pang natitiyak na matutupad ang kanyang mga pangako. Ayan, kung itong ang mga pangit na nangyayaring ito ay nangyayari na ngayon, no? Paano po kaya yung magandang plano ng Lord? Amen po. Kaya, sama-sama po tayong maging tapat kay Lord, no? Kapit lang, no? At lagi nating piliin si Jesus. Kasi si Jesus naman ay hindi tayo bibiguin. Amen po? Amen. Dahil po dyan, ito magtatapos ang ating mensahe. Napakabilis. Dahil dyan may part 2 po. Gagawa ko ng isa pa. Joke lang. Ang haba nung time pa ni Angelica. Pero praise God, sino po sa atin na-bless sa mensahe? Na-encourage na kapag pala may nakita siyang nanlalamig, ano gagawin? Manlalamig din. Ano? Ano gagawin niyo? Di ba yun yung introduction ni ate? Maawa. Grabe yan. Anong ginagawa? Sige nga, tanongin ko kayo ulit. Anong ginagawa natin kapag kami nakikita tayong nanlalamig? Yung totoo. Hindi yung galing kanina. Yung totoo. Chinichismis. Ito pala ekang si pare, nag-backslide na. Ano pa? Alam nyo yung usual kong na-notice kapag ka may someone na nawala na sa Panginoon, yung someone na yun, mga ilang linggo, ilang buwan, wala na rin siya sa Panginoon. Bakit? Pwede naman palang wala kay Lord, pinagpapala pa rin. Pwede naman palang wala kay Lord, okay naman siya. So baka pwede na rin ako. Pero mali po yun. Tama po. Amen po ba?
So, hindi yun yung gusto kong i-share, pero ba't ba tayo napunta doon? Nilid lang tayo siguro ni Lord na baka marami sa atin ganun yung mindset na tayo ay nagiging lukewarm, tayo ay nagiging mediocre kapag kami nakikita tayong kapwa lukewarm. Pero hindi po tayo dapat ganun. Dapat mas lalong mag-encourage yun sa atin, lalong magbukas ng mata natin na babalik na ang Panginoon. Kasi may nanlalamig na yung taong dating alam mong on fire, biglang bumulusok. What is happening in the Philippines? What is happening in the world? No, shinare nga ni Pastora si Philip Pianzi kasi yun, di ba, Pas? Isa po ako sa nagbabasa ng book noon. Mahilig akong magbasa ng classic authors. So nung sinend nga yun ni Kat sa akin, itong author na to, 8 years pala siyang may affair. Sinend ko yung libro, Me While Reading Philip Yancey book. Pero mark safe kasi yung book ko 1984 pa. So, yun lang. Nung nalaman ko yun, sabi ko, Lord, ngayon ka na bababalik. Bukas ka na bababalik. So nag-compel siya sa akin lalong magising at hindi magpanatag, hindi magpetiks. Kasi totoo ang salita ng Diyos. Mangyayari yung sinabi niya sa salita niya. Amen po? So balik tayo sa topic natin. Jesus, ano daw po yung topic? Jesus fulfills. Ano po yung tinutupad ng Panginoon? Amen. Ang ganda pala ng salitang fulfill, no? Sino na-amaze nung in-explain kanina ni Ate Angelica? Yun pala ay parang kabuoang katuparan. Parang ganon. Hindi lang siya basta matupad, pero yung kabuuan niya, mangyayari. Tama? Kasi parang sa Bible, ang gusto lang nating mangyari, yung pagpapalain kita hanggang 4th generation. Parang mamimili ka na ang gusto lang nating mangyari sa Bible, yung magaganda lang. Pero hindi kasama yung wrath of God. Kasama yung judgment. Kasama yung pagbabalik ni Lord. Yun po ay mangyayari. Kaso ba't hindi ka aware? 'Di ba? Bakit ba tayo hindi na-alarm? Ba't ba tayo parang hindi mo alam na senyalis na pala yun ng pagbabalik ni Lord? Bakit kaya? Tama po. Kasi hindi tayo nagdidili-dili ng salita ng Diyos. Kung naaalala niyo po yung topic natin na pag meron tayong earthly mindset at saka heavenly mindset, naalala niyo po ba yun? Or spiritual mindset, naalala niyo po yun? Di ba pag meron tayong earthly mindset, ang tingin lang natin nandito sa lupa. Kaya pagka mahirap ang buhay, nadi-discourage tayo, gumagawa tayo ng sarili nating paraan. Pero pag may spiritual, heavenly mindset po tayo, ano yung lagi nating nakikita? Yung eternity dun sa nangyayari. Bakit yun ginagawa ng Diyos? Tama? At bakit tayo nagkakaroon ng heavenly and earthly, heavenly and spiritual mindset? So magitan ng Word of God. Kaya po yung bawat isa, in-encourage ko po, para tayo, pag lumabas, pag nakarinig ng balita, di ba? Sabi, pasama na ng pasama yung mundo, nabalitaan nyo ba yung 8 years old na tinadtad? Balitaan nyo ba yun? Dahil sa away bata. Hindi ko alam kung confirmed yung reason, pero yun yung latest kong nabasa, na dahil daw sa away nung apo at nung bata na yun, tinadtad nung lolo yung bata. Grabe, no? Di na natin talaga ma-imagine. And yun nga, yung mga tinikilala nating mga Christians, kung ano-ano na yung nangyari. So para maging aware tayo na yun ay senyales ng pagbabalik ng Panginoon. Basa tayong Bible. Level up natin yung devotional life natin. Huwag tayong manatili sa 1 chapter a day, kung kaya ng oras. Huwag tayong manatili na matapos lang sa rock. Yung may matapos lang. Sino ganun mag-devotion? O tapos na ako mag-rock prayer. O okay, balik na sa trabaho. Tapos kinagabihan, anong i-devotion ko kanina? Sino nakabasa ng Matthew 24? Sino nakakaalam ng nasa Matthew 24? Diba? I-level up po natin ang pagsasalita ng Diyos. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po. Para makarinig tayo, makaalam tayo ng mga news,
Isa lang ang papasok sa isip natin, babalik na ang Panginoon. Kaya hindi ako bibitaw. Kaya hindi ako magpapatinag. Kaya lalo akong magpapalalim. Kaya lalo akong hindi aalis sa church. Kaya lalo akong magsisipag. Kaya lalo akong maglilingkod. Amen po. Meron lang akong gustong i-share na verse. Ito po ay na devotion ko sa mga nakaraan. And nag-speak siya sa akin nung, naalala ko siya nung nagtuturo si Angelica. Sa 1st, 2nd Thessalonians, pa-flash na lang po dyan yung Tagalog kasi mas explained sa Tagalog. Sa 1 Thessalonians 1:11, ito po ay babaladin ni Paul. Sabi dyan, no, God's final judgment and glory. So sinulat ni Paul ito sa Thessalonica para din itakel, balaan din sila sa parating na judgment din ni Lord. At ano yung sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica? 2 Thessalonians 1:11. Yan, sige nga po, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Amen. Ayan. Siguro ibang salin yan, pero dito sa salin ko sa Tagalog, dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay. Ano daw po yung word? Mamuhay. Naway maging karapat-dapat. Diyan yan, na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag niya. Sa English yan, may you live according to your calling. Mamuhay daw tayo ng naaayon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Ulitin ko, saan daw po ito babala ni Paul? Sa Thessalonica, bakit? Ano daw po yung topic nila? Ano daw po yung topic? Ba't sinulat ni Paul sa Thessalonians? Sinabi ko kanina. Sa judgment at sa future glory, pag bumalik na si Jesus Christ. So ito din, pwede din natin itong angkinin. Pwede nyo buksan yung Bible nyo, makita nyo dyan. Yun yung pinaka-title niya. Tama ba, JD? Pwede rin natin itong angkinin. Ito yung dalhin natin. Mamuhay tayo ng naaayon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. So paano yun? Mamuhay tayo ng naaayon talaga sa Bible. Kung paano dapat mamuhay yung mga tao ayon sa Bible. Amen po. Parang ayaw nyo naman. Nakatulala kayo sa akin. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid. Mamuhay ng naaayon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Sa English yan, live according to your calling. Amen po. So kaya yung na-impress sa aking song ay Ate Joy pala. Sorry. May song pala tayong kakantahin. Ay Salita Mo. Ano daw po yung song? Alam niyo ba yung kantang to? Yung lyrics doon kasi sa una, sa gitna ng kadiliman. Ayan, sige nga po. Liwanag ang iyong binibigkas. Di ba madilim na ngayon? Kadiliman, kasi nga malapit nang bumalik si Lord, talagang rampant ang darkness. Ano pa? Sa sakit at karamdaman, yan marami ding nagkakasakit, ginagamit din yan ng kaaway. Ang latay mo, Jesus, sa aking kagalingan. Second verse. Sige, chorus yan. Ayan, basahin nga po natin. Ayan, di ba ngayon ba may ganyan? Pagkalito at kaguluhan. Kaya nga minsan di mo alam, magiging mainit ka ba, lalamig ka ba, o lukewarm ka lang, basta umattend ka ng church, pwede na yan. Kasi may ganito. Ano pa sabi dyan? Sagot mo ay kapayapaan. Next. Sa mundo ay kahirapan. Totoo ba to? Diba? Pero sabi dyan, yaman ko'y sa'yo natagpuan. Kaya sabi niya sa chorus, salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Imagine, literal, that the Word of God, we are experiencing the Word of God. The Word of God is parang action movie.
na naging live action through our lives. Na-imagine nyo ba? Nararanasan natin yung Word of God. Kaya anong dapat nating gawin? Panghawakan natin yung Word of God para umabot tayo sa ending. Para hindi ikaw yung kasama sa mamamatay na civilian. Di ba pag nasa gera o action movie, may hindi hanggang ending? Kasi hindi sila bida. Kakuha nyo ba ako? Di ba parang yung first episode pa lang patay na siya. Di ba di siya kasalisan? Extra lang siya. Sana tayo yung kasama sa ending. Amen. And kapag yun, mangyayari yun kapag pinanghawakan natin ang salita ng Diyos. Amen po. Sige po tayo po tumayong lahat. Magpa-empower tayo sa Lord. And I pray na magkaroon talaga tayo ng ibang kagutuman sa salita ng Diyos. Sige po, let's pray. Pigit tayong lahat. Lord, thank you for your word. Salamat, Panginoon, na binigay mo na sa amin yung warning, binigay mo na sa amin yung instructions, binigay mo na sa amin yung pattern kung anong mangyayari sa mundong to. Thank you, Lord, na hindi mo kami iniwan ng mangmang. Thank you, Jesus Christ, for your word. Thank you, Lord. And sorry, Lord, kung minsan giging normal na lang yung pagtrato namin sa Word of God. Pumapasok sa kabilang tenga, lumalabas. Sorry, Lord, kung may mga pagkakataong hindi po namin ito nadidili-dili. Forgive us, Lord, kung may mga times na minamadali namin yung pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Pero right now, nakita namin yung kagandahan nito, kahalagahan nito, Panginoon, sa aming buhay. Namumuhay pala kami ayon dapat sa salita mo. Thank you, Lord, for this revelation. And thank you, O God, dahil ikaw yung Diyos na tumutupad sa lahat ng sinabi mo. Sa oras na to, Panginoon, sino man sa amin yung napanghinaan ng loob, sino man sa amin yung naging lukewarm man, Panginoon, Lord, encourage us again. Pakita mo sa amin yung maganda mong plano sa kabila ng lahat ng aming nakikita, nababalitaan, naririnig, Panginoon. You are the God who fulfills His word. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabakaw sa salita mo, Panginoon, pero ikaw yung humaharap at tumutupad nito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy nating i-express ang ating pananampalataya sa magitan po sa pag-awit ng kantang ito. Sige po, sabihin natin, salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Yes, Lord. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natakbuhan. Sige po, let's continue to declare and confess. Salita mo ay panghahawakan ko. Salita mo, Thank you for your word. hahawakan ko. Yes, oh God. Salita mo ay tapat at totoo. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan
salita. Sige po, panghawakan natin. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Minsan pa po, salita mo yung panghahawakan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ang nararanasan ko. Ini-impress lang po ng Lord na habang kayo po ay umaawit, meron kayong mga naaalalang pangako ng Diyos sa inyo personally. Meron kayong mga naaalalang verses na personally sinabi ng Panginoon sa inyo. And sinasabi niya, hindi lang yung mga prophecies, yung tutuparin niya sa buhay natin, pero pati yung mga yan. Pati yung pinangako niya sa buhay mo in this lifetime, mangyayari yan. Panghawakan natin yon. Tandaan natin, we have a God who fulfills His word, His promises. Thank you, Lord. Kaya panghawakan natin yan, kabisaduhin mo yung verse na yan. Huwag mong bitawan yung salita na yan ng Panginoon ng Diyos sa'yo. Dahil sinabi sa awit natin, and sinasabi din sa salita ng Diyos, siya ay tapat at totoo. Jesus is faithful and true. Jesus, sabi din sa Hebrews, He is the author and the finisher of our faith. Siya yung nagsimula at magpapangwakas ng ating pananampalataya. Kaya, anong gagawin natin? Hahawak lang tayo sa salita niya. Especially, kapag tayo ay nahihirapan, especially pag magulo ang kapaligiran, hawak lang tayo sa salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord, sa mga specific word niyo po sa bawat isa. I believe na nangusap ka sa kanila, Panginoon. And thank you, Lord, for this service na muli kinonfirm mo po sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. And I pray, O God, na magpalakas po ito sa bawat isa. Magparatag po ito ng pananampalataya ng bawat isa, Panginoon, in Jesus' name. At hindi namin piliin na mag-drift away. Hindi namin piliin na tumalikod, Panginoon, dahil tapat ka sa iyong mga salita. Lord, hihintayin namin yung katuparan nito. Mananatili kami dito, Panginoon, hanggang sa makita namin, O God, na nangyayari na lahat ng sinabi mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, we believe that our hope is alive. Buhay ang aming pag-asa, Panginoon. Kaya kami ay maghihintay, Panginoon. Kami ay mag-aabang, O God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. And I cover everyone with your most precious blood, Panginoon. Ikaw po yung mag-ingat, Panginoon, ng salita mong ito sa amin. In Jesus' name. And Holy Spirit, I ask you to convict us, Panginoon. Kung may mga pagkakataong mang darating na naman kami sa pagkakataong malilimutan namin ng salita mo, O Lord. Convict us, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. I pray, O God, na hindi lang kami, pero magamit mo kami para sa ibang tao. Magamit mo kami, Lord God, para yung ibang tao ay maging tapat din sa'yo. Parang ibang tao ay makakilala din sa'yo, Panginoon, in Jesus' name. Lord, use us, Panginoon, our lives as testimonies, Panginoon, ng mga taong nananatiling tapat sa'yo, Panginoon, na hindi nawawalan, hindi nagkukulang, Panginoon, hindi talo, O God, in Jesus' name. At makita nilang buhay ka, Panginoon, sa aming buhay. At dahil doon, O God, makilala ka rin nila, ilagay din nila yung pananampalataya nila sa'yo, Panginoon, at sila din po ay tuluyang maligtas at maging mga totoong anak mo, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, for empowering us and for encouraging us sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, tayo po ay magpa-practice ng sharing the gospel. At ang sharing the gospel natin ay, ang kausap natin ay
isang nawala sa Panginoon. Ayan. So, paano natin sila pababalikin kay Lord? Ayan, through our sharing the gospel. So, hindi yan usual na for SL, pero paano natin dadalhin yung conversation para tulungan silang makabalik kay Lord at manatiling tapat kay Lord. Bye-bye po sa mga nasa online. See you po sa ating Sunday service.